Hi Pisces, 2026, bagong taon, bagong kayo, bagong pag-asa. Ayan, narito na tayo. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages po para sa inyo. Siyempre pa, mensaheng gabay lamang po. Pisces, energy tayo. Ano nga asahan nyo, anong parating sa inyo sa bagong taon na ito ng 2026. Pisces, kuha tayo ng ilang messages. Isa-isahin po natin yung sektor ng buhay, usaping trabaho, kalusugan, at relasyon. So, dito muna tayo. Buhay, karera. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages, Pisces. Anong kailangan yung marinig? 2026, career and finances. Message? Anong aasahan ng mga Pisces ngayong bagong taon sa kanilang buhay, trabaho, kaperahan, guidance, advice? May gustong umangat dito, hindi natin pipigilan. At pa tayo. Pisces energy 2026. Anong aasahan nyo? Anong pwedeng parating sa inyo? Napakadami po nito. Kunin ko lang muna yung pinakahumarap. Add lang tayo ng ilang messages. Pisces 2026. Okay. So, syempre pa tayo po ngayon ay live na live sa ating TikTok. Babalikan ko kayo guys, the full. Buhay, career tayo ha, finances, the 6 of Cups. The High Priestess, Pisces. Isa-isahin ko lang po. 5 of Pentacles is in reverse. So, urong lang natin to. The Emperor. The Hierophant, the High Priestess ay narito guys. Alam ko, usaping pera to, karera. Pero as a Pisces, umangat na yung energy nyo. Yung inyong mga puso. Yung love, yung passion sa ginagawa nyo. Kahit practicality, kita nyo, hindi pala kita doon, moonshot. Sandali. Urong natin ito. Tayo ay live na live. 5 and 5. 5 of Cups. 5 of Pentacles reverse. The Judgment card. Okay, kuha pa tayo isa. The 10 of Swords. This one is in reverse. Okay, Pisces. First reminder muna tayo ha, na tayo po ay general reading. Siyempre pa, just only take what resonate po. Pero career and finances, yung ating hiningi na message, Pisces. 2026, pagdating sa usaping pera, trabaho, o buhay paggawa, ang bagong taon na ito ay maari pong higit na maging busy at productive para sa inyo. Meron at merong trabaho guys. Patuloy na blessing of work. So syempre pa i-claim na natin ito na sa usaping pera, kaakibat yan ng trabaho, ay hindi po kayo mawawalan. Yes po. Pero ulit, may pero lagi si Moonchild. I will be honest, kaakibat po nito ay maring meron din kayo makikitang challenge pagdating sa inyong mga income. Oo. Normal, Moonchild. Normal naman. Guys, ito, another reminder na kahit pare-pareho po kayo na sign as a Pisces, ay magkakaiba po ang bawat isa. Well, maari naman po itong mag-apply gaano man kalaki, okay, or kaliit sa inyong paningin ng inyong kinikita. Pero 5 of Pentacles, 5 of Cups, both in reverse. Actually, magandang indication kasi naka-reverse na si 5 of Pentacles. Pero I feel na ilan po sa inyo ay maaring makaramdam ng financial hardship. Yun bang, yes, may work na mapagkukunan. The Emperor ay narito, Judgment card. Meron at merong work. Sabi ko nga, yung blessing of work, may income, but at the same time, possible na maramdaman mo na parang ang hirap pa rin. Okay? The 10 of Swords is here. Nasa true naman guys, hindi nyo kailangan laliman or katakutan yon. Sa realidad po ng ating buhay, ay napakahirap naman talaga ng buhay ngayon. Kumbaga, parang ang bagal ng process, or pakiramdam mo or maramdaman nyo at one point, this year ay walang progress or yung paggalaw. Lalo pa kung meron kayong meron kayong desired outcome na nais makita.
Pisces, if ever po na mag-resonate ito, the cards are telling you na pawang challenges lang to guys, ha? Challenge. Difficulty ng buhay. Sa huli, higit kang, kumbaga, pinagtitibay nito Itong ilang pagkakataon sa iyong life, makakayanan mo po. Yes po, makakayanan mo. Huwag mo lang din daw, ipe-pressure ang iyong sarili. Harapin mo at kayanin mo ng isa-isa lang yung mga kailangan talagang tugunan. Huwag madaliin ang mga bagay. Take it easy. Don't be too hard sa inyong sarili. Kita mo may hagdan dyan. Isa-isa. One day, one step at a time. Okay. Ang kagandahan dito, Pisces, para sa ilan sa inyo, claim na natin ito. Patuloy mo namang maharap yung ilang bayarin yung pangangailangan mo. Kasi may ilan nga pong, yung na-mention ko, blessing of work. May ilang magandang potensyal ang possible na ihain sa inyo ng universe ngayong 2026. Opportunity. Offers. Ganyan. Job offer. Or pagdating sa ilang projects na meron kayo. Could be an extra work for an extra income na pwede mong matanggap or pwede nyong mapaangat. The Emperor, ito na kayo, yung pagiging entrepreneur nyo, leader, boss-like, may power, may energy. So, magagampanan nyo rin, okay? Yung mga ilang pangangailangan, kahit kaano man, hindi nagiging madali. Yes po. At ngayong taon, una pa lang na-mention ko na the Hierophant, the High Priestess, parang may hugot o na soul level yung hugot. Alam ko career-wise to, finances. Pero ngayong taon, para bang work doesn't feel like work para sa inyo. Ganun yung aangat na energy kasi I feel na i-enjoy nyo lang ito or mag-i-enjoy lang kayo. The Six of Cups ay narito, the Fool. Go with the flow yung energy. Kahit pa hindi maiiwasan, ayun nga po yung aking nabanggit na may challenge na maaari kayo pa ring maramdaman sa usaping ito. I mean, nothing comes easy. Sabi nga naman nila, totoo naman, wala namang easy money unless patuloy kayong manlalaban. Patuloy kayong mag-show up. Patuloy na angat yung awareness with the Judgment card. Yung awareness sa Moonshag. Kung ano yung mga gusto nyo makita, nakaliwanagan, resulta, yung outcome. Kung patuloy kayong manlalaban, mag-show up sa outside world, ayan. At patuloy kayong mag-showcase ng inyong mga kakayanan sa showtime. Ganon yung energy. Okay? Yes, papatuloy kayong maniwala sa inyong kakayanan. Or maybe ito na yung pinaka-message na kailangang marinig po ngayon pa lang. Pisces na yes, importante ang trabaho. Kailangan, syempre, pa kumita kayo. Mahalaga yan na maging seryoso. Grind kung grind, work kung work, pero wag mo rin daw po sana kalimutan, Pisces, na sumabay ka lang din. Kita mo parang sumasayaw ka pa nga dito with the Fool and the Judgment card. Pakita natin sa live. Fool and Judgment card, guys. Kumbaga, wag niyo rin kakalimutan, yun, Moonshag, na sumabay. Mag-enjoy din sa inyong ginagawa nang walang pressure. Alam ko madaling sabihin, mahirap gawin sa lahat ng pagkakataon. Pero, yung lang balance na napapanatili mo sa iyong sarili, na komportable ka, masaya ka, go with the flow yung energy. Mahalaga yun, mahalaga yun na komportable at syempre pa, ay masaya ka, Pisces, sa iyong ginagawa, maging pa man yan, or tinatrabaho po. Okay, and speaking of masaya, nabanggit ko na. Add ko to para sa inyo. Astrologically kasi guys, itong si Jupiter, which is the planet of fortune and happiness, yung pagiging happy, is currently still in your 5th house of fun, enjoyment, the Fool, the Six of Cups, the Judgment card. For some of you na naghihintay ng sign, kung anong gusto or ano ang dapat na gawin or anong magandang simulang negosyo, halimbawa, o di kaya anong magandang kunin na kurso kung kayo yung mga estudyante or nagbabalak
magbalik eskwela or maging estudyante ulit, maging ano pa man ang edad mo. Kahit sa simpleng training lang yan. Oo, why not? Kasi yung mga una pa lang, yung passion, yung love, the high process, the harapan, kung ano sinasabi ng puso nyo. Okay, ito na yun, 2026 Pisces, marahil, a message to follow your passion. Yakapin mo yung calling mo. Ano man ang edad mo na ngayon, as I've mentioned, sundin mo kung ano yung sinasabi or itinitibok po ng iyong puso. Kita nyo, may hugot. Alam ko, career to pinag-uusapan. Usaping career, trabaho. Pero, pangatin mo daw po kung saan ka natural. Kung saan ka masaya, nag-e-enjoy lang. Kasi, nariyan po. Nariyan. Iniiwanan ka ng cards. Nariyan daw po ang paglago. Halimbawa, kahit sa simpleng mga hilig mo ito or hobby mo sa buhay, kung saan ka natural, growing up with 6 of Cups, ito yung traditional kung saan ka nagsimula or kung sino ka, Pisces. Why not? Baka itong mga kahit sa simpleng hilig or hobby ay magamit mo ito para mapagkakitaan. Why not turn your passion into career or business? Kumbaga, make your passion your profession. For some of you yan ha, hindi kailangan mag-apply lahat. Kasi dito, lalo mo mapapaangat dyan, yung, kung saan ka natural, yung diskarte mo, yung creative side mo. Embrace who you really are, Pisces, at yan po ay hindi imposibleng magdala sa'yo sa success. Ayan yung nakikita ko. Yung awareness sa inyong love, sa inyong mga nais gawin, pagdating sa usaping trabaho, karera. Gusto niyo yun? Dahil saan magbe-break tayo, water lang si Moonchild ha. Ayan, tayo po ay nagbabalik. Salamat sa inyong pahintulot na ako'y makainom. Dito tayo, buhay. Saan na tayo? Kalusugan. Health-wise, Pisces, first reminder tayo, hindi po isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang po tayo ha. Hingin lang natin ng guidance po sa ilang barahan na pwedeng umangat sa inyo. Anong kailangan nyong marinig pagdating sa inyong mga kalusugan? Kamusta kayo? Ano magiging takbo ng inyong kalusugan ngayong bagong taon? Pisces energy para sa mga taong maring makapakinig nito 2026 health-wise. Anong parating sa kanila? Message? Pisces, mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Anong kailangan marinig ng mga Pisces? Hindi kailangan katakutan yung umangat, guys. Hindi kailangan laliman. Huwag kayong ma-attach sa cards. Meron lang itong kalakip na mensahe. Umagang-umaga po natin ito. Nire-read, Pisces, pero maayon sa ilang pwedeng sektor nating pinag-uusapan, health-wise to. This is the death card. Di kailangan katakutan or laliman. Meron itong message. The Four of Swords, Pisces. Naka-reverse, nakahiga ka pa dito. Sobrang makaka-apply ito pagdating sa kalusugan. Pakita natin sa live. Parang magpapahinga. Pero hindi mahihimlay, ha? Ay, umangat si the death card. The Ace of Swords, the Four of Wands. Kita nyo, ang ganda naman. So, eto guys. Sakali man mag-resonate itong ilang messages sa unang sektor po na ating napag-usapan pagdating sa inyong career, your work sector, doon sa pagiging busy, Pisces, and productive when it comes to your career. Siyempre, dyan, Pisces, medyo na-overwhelm tayo dito kasi parang may pagkapagod akong nakikita. Dyan po, maaaring higit yung madama kasi or magamit yung inyong mga enerhiya ngayong taon doon sa unang sektor, career. So, maybe this is a message for some of you na very important this 2026 na syempre pa may oras rin po kayo para sa inyong mga sarili. The Four of Swords. Okay, pahinga rin pag may time, Pisces. Nasaan na yung camera? Ito. Okay, physically, mentally, or emotionally, or even spiritually with the death card, yung connection nyo, spiritual connection nyo, pagdating sa inyong mga faith, guys, always listen to your body.
Listen to your intuition. Sa part po na yan, kayo po ang higit na makapagsasabi. Pero maaring para sa ilan sa inyo Pisces ay maaring kusa kasi itong umangat. O maramdaman nyo na ito kumbaga, the Ace of Swords. Ito yung mga, halimbawa, ngayon pa lang maaring na ano niya na to. Meron kayong ilang naiisip dyan na ideya or pag-aksyon na gustong gawin. For some of you, I'm getting a message dito kasi rebirth, the death card. Di kailangan laliman. Again, ito po ay parang dadaan kayo sa ilang transformasyon. May gusto kayong baguhin, ayusin, kumpunihin. For some, ay maaaring mag-decide to undergo for general or medical check-ups para sa inyong kalusugan. Ito yun, the Ace of Swords. May ideya kayo. May mga matatalinong ideya kayo. Gamitin niyo yan. Okay? Para higit niyong mapalago, mapahil yung inyong mga katawan or pakiramdam. Okay? Ito, ano na to? It's a sign. A reminder. A message. Hashtag, note to self. Note to self rin to kay Moonchild since I have my moon sign in Pisces po. So, in a way, dama ko to. Idamay nyo na ako dito, guys. This is the year na higit nating bigyang aksyon or atensyon ang kalusugan. Okay? Claim na natin. Claim mo na ito na this is gonna be the best year for healing. Yes po. Healing, guys, Pisces. Oo. Lalo kung talagang kusang aangat, mas magiging aware kayo or in touch kayo sa inyong mga sarili. Or kung ano yung sinasabi nga po ng inyong mga katawan o pakiramdam. Ito na yung sign na yun. Ayan. So, yung pinaka-message lang naman, hindi kailangan laliman. Syempre pa, more on self-care tayo. Pisces, self-love. Tulungan ng sarili kasi totoo naman na kung magiging maayos, mas healthy ka, yung approach mo dito, definitely magiging maganda rin po at magkakaroon ka ng sapat na enerhiya, malakas na enerhiya para higit mong maharap or magampanan po yung ilang responsibilities and obligations na meron ka sa buhay. Four of Wands. Claim natin ha. May healing. 4 and 4 actually. Mentally, emotionally, especially kung meron kayong mga pinagdaanan sa usaping puso na maya-maya pag-uusapan natin. Healing. Okay. Healing. May healing. Recovery. Claim na natin ito. Stay healthy, Pisces. Ito yung umaangat sa inyong kalusugan. Sektor ng kalusugan. Move forward tayo, Pisces. Last sector. Relasyon, pag-ibig, querida, number 2, charis. Hindi. Relationship sector, napakalawak nito. Tingnan natin kung ano ang kailangan yung marinig. 2026 Pisces message. Diretso na tayo. Anong guidance, advice, energy check para sa mga Pisces? The 6 of Pentacles ay tayo. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. 2026 Knight of Pentacles, the 6 of Pentacles, the 2 of Cups. This one is in reverse. 4 of Wands, 4 of Pentacles reverse. Add pa tayo. The 8 of Cups. Okay. Parang gusto ko pang mag-add. Nakukulangan ako. 9 of Cups. 8 and 9 of Cups. 2 of Cups. Pisces. Pagdating sa usaping pag-ibig, no matter what your relationship status po ngayon ha. Ngayon pa lang. Single ka pa man, in a relationship, or married. 6 of Pentacles, 9 of Cups. Guys, i-claim na natin to ha. Love is in the air. Love, love, love. Ay, dito kasi nakikita ko yung give and take. Yung happiness, yung fulfillment, yung contentment. Magiging blooming and glowing ang inyong mga love life this year. Mangingibabaw ang kilig sa dilig. Wow. May rhyme. Kilig sa dilig. Ano daw yun? Kasi meron kayong patuloy na pundasyon na mabubuo ngayong taon.
Hindi. Pero syempre pa, again, general message po tayo. Depende po ito sa kung anong status or kung ano yung tinatakbo ng inyong mga relasyon. Totoo naman na it's not always rainbows and butterflies. Kanta yun eh. Oo. Wala namang perfect relationship. Pero ano man pong danasin or kaharapin nyo ngayong taon pagdating sa love life, sa inyong mga love life, Pisces, I see na aangat po yung pagkasapat na kanina ko. 9 of Cups kasi umangat. Pagkasapat or pagtanggap or even pagpapatawad sa sitwasyon. Especially para sa mga couples in a relationships na dumaan na rin sa ilang pagsubok, okay, ups and downs, highs and lows ng inyong pagsasama. I see sa inyong barahan na sa huli, Pisces, ano man yung mga challenges na inyong kaharapin together. Okay, this year, or lalo pa kung meron na talaga kayong pinagdaanan from the past, na hindi madali. Ano mang challenges na inyong kaharapin ngayong taon, together nyo po ay kakaharapin pa rin yan. Okay? Pipiliin at pipiliin nyo pa rin ang isa't isa. Alam ko matamis yun. Yes po, ganung energy yung nakukuha ko. Ayan. Well, kahit pa single ka pa man ngayon, Pisces, ha? Yung salitang pagtanggap, yung ngayon, single, kahit ikaw lang munang mag-isa, ay pipiliin at pipiliin mo ang maging masaya, Pisces. Sasabay ka sa agos ng buhay na to. Okay, andito na rin tayo sa mga single. Sige. Single, Pisces, and ready to mingle 2026. Okay. Why not? May opportunity. Magandang potential para sa inyo ngayong taon ito. Ito lang naman ay kung handa po kayo. Ha? Kasi health-wise, na pag-usapan natin kanina, para meron akong nakikitang kailangan dumaan muna sa recovery, sa healing. So, iba-iba tayo ng process of healing. Hindi nyo kailangan madaliin. Kung hindi pa kayo ready, wag ipilit. Pero para sa mga ready na, again, ready na to mingle, to get to know someone, ayan, kalmahan lang din, huwag kayong magmamadali. Huwag mamadalian ng mga sitwasyon. Pero kung ready na ako moonchild, tapos na ako sa self-care and self-love, ayan, ano yun? Meron po tayong nakikitang parating sa inyo. Kung magiging bukas kayo, meron give and take. Saan ka magiging bukas? Have fun. Enjoy. Maring meron ilang tao na magbigay daan. Especially, kasi ngayon taon, si Jupiter is currently, mamaya i-share ko sa inyo, nasa inyong mga 5th house. Alam mo, Pisces, kayo na atang pinakamahaba nating babasahin. Ang daming pwedeng iwan ng baraha sa inyo. So, tayo ay general reading. Just only take what resonate pa rin. Nag-highlight pa rin sa inyong mga 5th house. Na-mention ko sa inyo kanina, 5th house is having fun, enjoyment. Ang lawak ni 5th house, dyan pumapasok ang romance, love life din. Kita nyo, parang nasa festivals to. I'm getting a message na kailangan ko itong maiparating sa inyo rin. Halimbawa sa ilang music festivals, concerts, anything connected sa art, sa music, kung saan may enjoyment, kung saan nag-i-enjoy ka, Pisces. The 4 of Wands, makita natin. Baka dyan yung makilala po. Meron kayong makilala dyan. Kahit over the net ito, since yun yung pinaka-norm natin, or anything, or anyone connected sa past, or ngayon, para sa ilan, maaaring dumaan kayo sa dating process, nasa dating stage. Magandang pagkakataon po ito to get to know someone na hindi kayo nagmamadali. Enjoy lang. Single. Okay? Pero single na meron nga pinagdadaanan pa, nasa healing process, dumaan sa heartbreak, kalmahan lang muna, pahilumin lang muna po yung inyong mga sarili. Physically, mentally, emotionally, of course, totoo naman na dapat ready kayo, buo kayo. Para hindi kayo maging unfair doon sa tao na pwede nyo makilala. Kasi possible, guys, meron ako nakikita dito na pwede kayong makilala single ngayong taon. Pero kung hindi pa ready, nagmadali ka, hindi mo pinagkatiwalaan yung proseso ng pagpapahilom mo, so may tendency, syempre, hindi ka lang magiging unfair sa tao.
pero sa yung sarili rin. Parang baka niloloko mo yung sarili mo, parang ganun. So, take it easy, darating ka doon, timing lang. Kahit pare-pare kayo ng sign, magkakaiba po ng timeline ang bawat isa, totoo naman. Pahinga ka lang muna kung hindi pa handa. Okay, ganun din, tatandaan mo lang din, kagaya ng aking nabanggit, ano man ang estado nyo sa relasyon ngayon pa lang, Pisces, deserve nyo po ang maging masaya. Kalayaan yung nakikita ko rito, yung freedom na anuman tinatakbo ng relasyon, hindi mo kakalimutan din ang maging masaya. Babalikan ko guys ang mga nasa couples, ano daw yun, in a relationship. Nabanggit ko na rin kasi, kailangan ko itong mabanggit. 555 energy, yung nakukuha natin, changes, 5552 na. Ayan. Ang lawak ng iniiwan ng baraha sa inyo guys, Pisces. 5th house, sabi ko sa inyo, about romance, love. Kung kayo po ay hindi medical advisor, bago ang lahat, hindi po isang health advisor si Moonchild, pero kung kayo ay meron ng anak na ngayon pa lang, oo, meron ba? Para sa ilan sa inyo, maring bigyan mo po sila ng higat na attention at focus this year. 4 of Pentacles, 4 is about home, family, yung security. Yes, yung pagiging generous nyo sa oras, kahit sa simpleng enerhiya. Halimbawa, pagdating sa kanilang pag-aaral, maring bigyan nyo sila ng more time para maturuan or maalagaan ang inyong mga anak bilang isang magulang. Okay, yung mga paraan nyo. Maring merong ilang changes sa family ngayon pa lang or may ilang pinagdadaanan na transitions, transformation na wala kayong option kundi ang sabayan. Totoo naman, wala tayong control sa kung anong pwedeng ihain ng universe, pero tuloy-tuloy ka lang. Okay? Para sa ilan sa inyo na wala pang baby, ito na nga yan, since nag-highlight po, Pisces, ang inyong mga 5th house, dyan po pumapasok ang pregnancy. Okay? Kung matatandaan nyo, yun nga na-mention ko kanina, si Jupiter. Na-mention ko ba yun? Ang haba na kasi ng reading nyo. Sabi ko na, magiging mahaba ito, Pisces. Actually, itong si Jupiter, astrologically guys, siya talaga yung planet ruler nyo. Or yung traditional planet ruler nyo. Bago siya naging si Neptune. Oo. Kailan lang yan Charis. Ma-share ko lang sa inyo. Kasi again, nabanggit ko, si Jupiter is currently in your 5th house. Una pa lang sa buhay career, sobrang nag-highlight yung passion nyo, yung love nyo. Ang lawak ng 5th house, 555 ang umaangat. Maaring para sa ilan po sa inyo, ay nag-reflect na ito. Pisces, di ba nagtanong, live na live tayo, mamaya babalikan ko, baka may nagko-comment. Sinong mga nagdadalang tao ngayon na Pisces? O nanganak na? Si Moonchild mukha lang buntis. Pero, busog lang. Ayan. So, ayan 9 of Cups. Ayan, that is about your hopes, your wishes. Lalo pa kung iniangat nyo na to nilulook forward nyo na. Si Jupiter na tinatawag din kasi na giver. Giver of gifts and luck. Ay nagsimula po itong pumasok sa inyong mga 5th house. Kailan ba? I think, mid-year ngayong taon, 2025. So, baka, naramdaman nyo na. Nag-highlight ang House of Children, pregnancy sa inyo So, by the time na mapanood mo ito, guys, ay 2025 pa lang po, okay? Today, anong date ngayon? October 24, 2025 ngayon. Advance tayong mag-isip, guys. Mabigyan ko kayo, na ilang messages, pero why not? Pisces, may nakikinig pa ba? Ang haba ng Pisces, pati ako parang na-overwhelm sa ilang messages. Pero sige, check ko nga kung pinapanood nyo talaga ang reading ni Moonchild hanggang dulo. Bibigyan ko kayo ng pa-exam, Pisces memory, pero bibigyan ko kayo ng test ngayon, Pisces. Comment lang kayo. Lituhin natin yung ilang ibang magko-comment. Comment nyo lang dito sa ating comment section yung petsa na mapanood nyo ang video reading natin na ito. Tapos ilagay nyo na rin kung ano yung paborito nyong ulam. Gutom yan. Nagutom ako sa
ilang messages nyo guys. 5552, nakita nyo kung ano-ano yung nasa-share ni Moonchild. Pero, ayan, iba na yung naiisip ko guys eh. Hindi, seryoso. Gusto ko lang makita kung sino or ilan sa inyo ang tinatapos ang video. Ang haba na kasi nito. Oo. Naisip ko na yung tuna. Charis. Balik na tayo sa reading, sa madaling salita, sa daming sinasabi ni Moonchild, sa ilang aking huling paksa. Wow. Para sa ilan lamang ha, pero maaring may baby pong parating. And of course, it's a blessing. Baby blessing guys. Lalo pa kung hinihintay na rin ito, sabi ko nga, nilo-look forward na ito. Andito na yung hopes nyo. Okay, yung ilang wishes nyo. Why not? Why not? Pero kung hindi po ito mismo sa inyo guys, Pisces, reversal yung energy natin every time. So, pwede itong higit na mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Maaaring ito po ay mag-reflect sa isa sa miyembro ng pamilya or mahal nyo sa buhay. Finally, ito yung umaangat. I guess, sapat na yon yung ilang messages na umangat para sa inyo. Alam ko, ang dami nating naiwan, pero mensaheng gabay lamang po para sa inyo ngayong bagong taon 2026, Pisces.